Pag mag analysis tayo ng chart from higher time frame, monthly. So, yung iba dito, pag tinignan nito, tinitingnan nila ito. Yan. Pero, para sa akin, pag tinignan mo yan, kung yan ay isang buwan, halos ang taon yan. Kaya ang tinitingnan ko lang yan, ito lang. Ano yung nangyayari sa pinanggalingan, sinundan, at saka yung present. Yan. So, ang challenge kasi dyan is paano interpret ito sa lower time frame. Yan. Paano mo makikita yan sa lower time frame? Yun lagi yung challenge. Diba? Sample. Yan. Asa na siya? Diba? Kahit i-minimize mo yan, ang hirap interpret niyan. Diba? Daily. Asan siya? Ayan. Ayan. Diba? O. Asan yung to? Tapos gumanong ka dito, bumalik ka hanggang sa malilito ka na dyan. Yan. Yan yung challenge. Kaya ito yung pinaka mahirap na naranasan ko. But since naituro na sa akin ni coach yung candlestick patterns and the behavior of candlestick, ayan, binalikan ko yung yan. And minsan nanonood din ako manonood ka na ngayon ng mga ibang video din para i-supplement lang yung sarili mo. Kasi alam mo na ngayon kung gaano ka-importante yung candlestick. The very first thing na makikita mo sa MT4 is candlestick, and then hindi mo siya alam. That will make you a worse trader pagka ganun na nangyari sa akin. Fortunately, naging kwan ko rin siya para maging mas mabilis kong maunawaan ngayon after akong makatapos kay coach. Sige, try natin. Sometimes nagbibigay ako ng mga ganong wisdom. Remember, yun din nadinig ko kay coach. Listen to those wisdom at yun yung magko-current nung psychology nyo. Kung yung psychology na nung candlestick inaaral natin, we have to learn also yung psychology natin. Kailangan i-validate din natin yung sarili natin. Paano natin tinitreat yung ginagawa natin. Especially the candlestick. Okay. Again, kuha tayo ng horizontal line. Ang gagawin muna natin is ito. Yan, takihin natin. Ang gagawin natin ito. Hanapin natin yan. Sorry. Unahin natin itong ito ngayon, kasalukuyan. Kuha tayo ng horizontal line, lagay natin dun sa high nung candle. Kuha ulit tayo ng horizontal line, lagay natin dun sa low nung candle, itong candle na to. Kuha ulit tayo ng horizontal line, pero kung ito ay green, so nag-open siya dito. Yan. At kung ito naman ay green, sorry. Kung yan ay green, nag-open siya sa baba. Open siya sa baba. At kasalukuyan siya tumatakbo dito. Kasalukuyan, because this is a monthly candlestick. This is the end of the month, 30, kaya pinilit kong makagawa. Kasi, hindi natin alam ano yung ibibigay niyang candles until tomorrow pala. Tomorrow, 31. Unlike the previous candle, ito, may idea na tayo dito ano nangyari. Yan, may rejection sa taas, may rejection din sa baba. So, somehow,
Even last month, meron na siyang pinapakitang indecision kung tataas ba or bababa ba. But gold kasi is napakalaki ng pips na binigalaw niya. Yan, oh. So, that is almost 56069. Tanggalin yung 9. That is 5,606 pips. Ganun kalakas gumalaw yung gold. Yan. Okay, going back. Asaan ito? Asan ito? Sa lower time frame. Baba tayo ng weekly. So, weekly, ibig sabihin, ang isang weeks ay 4 weeks. Isang month is 4 weeks. 1, 2, 3, 4. So, kung apat yon, lagyan natin ng horizontal line. Yan. Ayan siya ngayon. Kuha tayo ng crosshair, tapat natin doon. So, 504. Sa baba, ayun o, 504. Yung date. So, nakikita nyo. So, ibaba uli natin ng daily. So, sa isang buwan, meron siyang 30 days or 31 days. So, since hindi pa tapos, so, meron pa tayong natitira hanggang bukas. So, pinapakita ko lang sa inyo paano hanapin yung monthly sa lower time frame. And then, i-adjust nyo ngayon yung vertical line kung nasaan yung saktong using crosshair, hanapin nyo saktong A1 ng May. Ito, 507, 6, 5, 2, 1. So, ito. Dito siya. So, ilalagay natin doon ngayon yung vertical. Yan. Yan. Mapapansin nyo, itong candles na to, since red siya, sa nag-open. Doon siya nag-open sa taas. Yan. So, since ito naman ngayon, kasalukuyang candles ay nandito, i-assume na natin na from yesterday, yung green na to, dito siya yan, doon siya somewhere nag-close. So kaya ako nilagay doon yung line. So ano napansin nyo? Di ba? So kung nag-open dito yan, bumaba, tumaas, bumaba, tumaas, andito ngayon yung katawan. So kung gagawin mo yan sa candlestick na monthly, ito siya. Ayun siya. That's how you interpret the monthly time frame to a daily time frame or even sa hourly time frame. Practicein nyo yan para lalo kayong magka-idea paano. Yan siya ngayon. Diba? Ayun siya. Diba? Ayun siya. Ayun. Pag na-practice nyo yan, napakalaking bagay sa inyo. Ako, bago ko natutuhan yan, napakatagal. Yeah. Iba talaga yung merong nagko-coach, yung mga naituro ni coach sa akin. Ako naman, yung mga dati ko nang alam, maituro ko naman sa inyo, ma-share ko sa inyo. Although na dati ko nang alam yan, without, yun nga, again, nalaktawan ko yung ito. Ito yung nalaktawan ko. Yeah, ito yung kabisaduhin nyo. By your heart, kabisaduhin nyo. Napakalaking bagay niyan. Yan yung nai-remind sa akin ni coach talaga. And then especially, hindi nyo kailangan mag 24 hours sa chart. Remember the Asian market, the London and the New York. Ibig sabihin, kung bukas ang market, may galaw. Pag sarado, walang galaw. So, ba't ka magbabantay pag sarado? Walang bibili. Diba? Sarado nga yung tindahan mo eh. Bantayan mo pag bukas. Kasi baka may bibili, baka gumalaw. And now, alam ko na yon, so hindi na ako masyadong nagbababad sa chart. Kung napapansin yun man, gumagawa ako ng mga ganito simply because dahil nga meron tayong community.